Hello? Hello? Yan. Okay na. Hello? Mike? Okay, sige. Sige po, good afternoon. Welcome po sa lahat. 4:39 na, no? Okay, welcome po sa mga kasama natin tsaka sa online, sa mga nanonood. Okay. So bago tayo magsimula, mag-recite muna tayo ng memory verse natin. Simulan ko po, no? Para makita ko rin kung memorize ko pa ba. Okay, 2 Timothy 3:16-17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. 2 Timothy 3:16-17. John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ng kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:21. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang kung ang sino may sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. John 1:1-14. Sa simula ang salita at ang salita ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ng gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. John 1:14. Tapos, Romans 8:9. Ngunit kayo hindi na sa laman kundi na sa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Romans 8:9. 1 Peter 5:8. Magpakituno kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalamang. 1 Peter 5:8. So, yun po na. Sige, isa po. Meron pa isa. Pwede pa isa. Sinong gusto mag-volunteer? Sige, Tita Susan daw. Sige, tayo Tita Susan every Monday, no? Sige, Tita. Ikaw po. Nakamute ka pa. Peter chapter 3 verse 16 and 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at nasasangkapang lubos sa lahat ng kanyang mga gawang mabuti. John 3:21 and 16. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ng kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay ang kanyang tanging anak upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Roma 8:9. Ngunit tayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa atin ang Espiritu ng Diyos, subalit
kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay parang leon na gumugulong at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ayan, thank you po, Tita Susan. Okay, bukas naman, no? Andit family, bukas. Okay, sige po. So, magsimula po tayo sa ating Bible study. Ngayon po ay panibagong balik tayo sa Lucas, no? Balik tayo sa Lucas. Hindi pala buong chapter hindi pala buong chapter 2, no? But babalik tayo sa Matthew after pagkatapos ng verse mamaya titingnan natin. Basta hindi pala buong chapter 2. So, babasahin muna natin ngayon ang verses 1 hanggang 7. Okay, basahin natin yung 1 to 7. Sige. Sige, ma'am, pwede pa kibasa yung verses 1 to 7. Okay. Lucas 2, verse 1 to 7. Nang mga araw na iyon, ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala at buong daigdig. Ito ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth, patungo sa Judea, sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila'y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak, at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay pamilya. Okay. So, yan po ang ating pag-aaralan sa pagsisimula natin sa linggong ito. Tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, ikaw po ang Diyos at ang may hawak ng lahat. Ikaw ay Diyos dahil ikaw ay soberanya sa lahat. At iyong itinakda na ang lahat. At ngayon ay makikita po namin muli ang iyong napaka gandang plano na naayon po sa inyong soberanyang pagpapasya. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo at patuloy na nahayag na kami po ay mahihina. Pagdating po sa spiritual, may mga panahon po na kami po ay nakakaramdam ng panghihina, pakiramdam na pagkawalan ng gana, pakiramdam na even nagiging mahina pagdating sa kasalanan. But salamat Panginoon dahil kami po ay hinugasan mo na, tinubos mo na, at salamat sa pagkakataong itong mapapaalalahanan mo ang bawat isa na kami ay hindi na alipin pa ng kasalanan, bagkus kami ay bagong nilalang na at kami ay binigyan mo ng bagong puso na ang aming kasayahan ay ang iyong presensya, ay ang iyong kaligayahan, ay ang iyong kalooban. At Panginoon, hindi lang iyon, sa panahong ito, pinapanalangin ko rin po ang bawat physical na pakiramdam ng bawat isa. I pray, Lord, even for Arshan, sa kanyang nararamdaman ngayon, and even sa bawat isa sa amin, kung meron po mga physical na karamdaman. Salamat Panginoon dahil
ang aming pagtitiwala ay lubos na nasa sa iyo lamang. Ang kagalingan sa pamagitan ng mga gamot, doktor, or kahit na ano paman ay nanggagaling lamang talaga sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos na sa kabila ng lahat ng iyon ay sa pamagitan ng iyong salita at ng Espiritu Santo na iyong pinagkaloob sa amin. Kami po ay magkakaroon ng katiwasayan at katiyakan ng lahat ng ito ay iyo pong pinahintulot ayon sa iyong soberanyang pagpapasya at sa iyong soberanyang dahilan. At lahat ng ito ay magre-resulta sa ikapupuri ng iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, no? So encourage ko lang po na patuloy po tayong manalangin para sa bawat isa. Ayun, meron po talagang mga pagkakataon, no, na may mga nararamdaman. Yes, it's a physical problem, pero somehow nakaka-apekto po talaga siya sa natin, yung mga, 'di ba, yung mood, yung pakiramdam, even sa pag-aaral, nakaka-restrain or nakaka-hinder siya somehow. Tulad ko po kanina, hindi talaga ako nakapag-ayos ng pag-aaral. Gusto ko talaga, pinilit ko na lang talaga na matapos yung isa kong binabasa. Pero ayun nga, by the grace of God, may nakuha naman na may tinatutunan naman at may share ko din sa inyo. Pero yun nga, naisip ko lang din, yun nga, kapatid natin, no, si Arshan, meron kasi siyang specific na pinagdadaanan din ngayon sa physical niya na katawan. So, hindi din natin alam kung ano yung nararamdaman din ng bawat isa. So, ito, encouragement na manalangin talaga tayo sa bawat isa, no? Ngayon nga, kakaunti pa lang tayo sa iglesia dito sa Kabkaben. Sana hindi tayo mag-fail na magawang ipagpanalangin yung bawat isa. Kayang-kaya pa natin i-mention yung bawat pangalan, di ba? Kasi kakaunti pa lang tayo, no? So, ayun, maging na tayo ngayon, yung ihanda na natin, that we pray for one another. Kasi lalo na, next time, pag by God's will, marami na po ang ating mga kasama. So, hindi na mahirap sa atin ang manalangin and magbigay ng mahabang oras sa pananalangin. So, kasi nga, sabi ko nga, sa panahon na yan, mahirapan ka makapag-aral ng salita. So, ang tanging magagawa mo is yung manalangin ka, di ba? And then, makinig ng mga spiritual songs, hymns. Yan po, isa sa mga purpose niya, no? Kaya, and then, encouragement din and warning din sa bawat isa na habang wala kang nararamdaman talaga, iyan mo talaga na mag-aral ka ng salita. Kasi may time talaga na ganyan, na hindi mo kaya mag-aral kasi nga, meron ka talagang nararamdaman. And hindi mo yun maano. So you see, actually, it's a biblical din eh. May Bible verse din dyan na makinig or aralin nyo na yung salita habang pwede pa. Kasi darating po yung time na nahirapan na talaga. So, yun po, no? Encouragement sa bawat isa. So, anyway, with regards to that, makita naman natin na lahat ng iyon ay hawak ng Panginoon. So, still, we praise God for that. No? Sige. So, maybe ang ating mapapag-usapan ngayon ay verse 1 and 2 lang. Tingnan natin. Okay? Verse 1, nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Caesar upang magpatala ang buong daigdig. So, verse 1 is napakalaman na nito, no? So, we will talk about this. Sige. Una, magkaroon lang muna tayo ng definition of terms, no? I-define natin yung mga ibang mga terms dito. I think 2 siguro ang aking nakita. Pero mamaya, depende sa inyong may share kung may dadagdag po tayo, no? So, una ko pong nakita is ang utos, no? Utos.
Nakita nyo ba kung ano pong ibig sabihin ng utos? Utos, no? Tingnan natin sa Greek term, no? So ngayon ko lang po titingnan sa Greek yung salitang utos. Pero something na mahalaga din na makita natin. So sa English po, itong utos ay ang ginamit na salita po ay decree. Decree, no, sa English. And sa ano naman sa Greek word naman niya, ang ibig sabihin po nito is, teka lang po Okay. Alright. Edict or ordinance, no? Ang ibig sabihin ng edict, tingnan natin. So ganito po ako mag-aral, mga kapatid. Edict, ibig sabihin ng edict is an official order or proclamation issued by a person in authority. So, ulitin ko po Okay, ito po, binibigyan ko po kayo ng example paano ako mag-aral. So, verse 1, meron tayong binasa, ng mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augustus Caesar upang magpatala ang buong daigdig. So, una, nagde-define terms muna. Anong ibig sabihin ng utos? Well, alam ko po na alam ninyo kung ano pong ibig sabihin ng utos. Pero, maganda na makita natin ito sa pinanggalingan niya talagang salita, no? Baka sa pamagitan noon ay magkaroon tayo ng mas malawak na pagkakaunawa. Now, ang utos po ay mula po sa Greek word na dogma, na ang ibig sabihin po ay decree or ordinance. Now, kung ano pong ibig sabihin ng decree at ordinance, ito po ay official order or proclamation issued by a person in authority. So, ibig sabihin niyan, yung parang itinakda na, no? Yung parang, ito yung utos, ito yung official na mangyayari, ito yung official na gagawin natin. At ang nag-i-issue po nito ay yung person in authority or yung merong otoridad. Okay? So, yan po ang utos. Alright? So, mamaya babalikan po natin yung decree. Mamaya or bukas. Tingnan natin. Depende sa discussion. And ngayon naman, tingnan natin yung last phrase or last two words, buong daigdig. Okay? Dapat may maunawaan natin at makita natin anong ibig sabihin ng buong daigdig dito sa konteksto ni Lucas. So again, dapat po kapag nag-i-interpret tayo ng salita, hindi tayo, no? Kapag inaaral natin yung interpretation ng salita, dapat talaga literal. So again, literal is hindi po ibig sabihin literal. But ang ibig sabihin po pala talaga ng literal na pag-interpret ng salita ng Diyos is yung ano yung literal na gustong ipagkahulugan or sabihin nung mismong nagsulat niyon. Yun po ibig sabihin ng literal interpretation. Okay, so balik tayo. Sino po sa inyo makapagbigay ng kahulugan or ano ba tong buong daigdig na binabanggit dito? Bakit po natin yan ginagawa? Kasi nga, si Daddy lagi kong natatandaan. No? Kasi kapag daw yung mga wala pang masyadong alam is binasa ito, so iti-take nila yan as buong daigdig. 'Di ba? 'Di ba? So yan po ang gusto kong tingnan natin ngayon. Ang ibig sabihin ba dito na buong daigdig is literal na buong daigdig or merong specific na tinutukoy? Anyone po? Sige, share yung mga nakapag-aral po, no? Share po natin yung ating napag-aralan. Sige, anyone po? Yung nakita ko, ano siya, parang Roman Empire. Sa Roman Empire. Basta yung sakop, kumbaga, ng Roman Empire. Okay. So, hindi ibig sabihin na lahat ng tao sa buong
daigdig. Okay? So, bakit po? Bakit po ganon? May nakapagbasa po ba? Well, tama po yung sinabi ni Ate Jamie, no? Ano lang to, kumbaga sa Roman Empire. Pero gusto ko lang po marinig, baka meron po sa inyo ang nakapagbasa at makapagbigay ng ibang information about dito. Okay. So, tama po yun. Ito pong sinasabi dito na buong daigdig. So you see, no, hindi siya talaga literal na buong daigdig. But yung literal na interpretation dito is yung literal na ibig kahulugan nung nagsulat nito, which is si Lucas. Well, again, it is the Holy Spirit sa pamagitan ni Lucas. Now, ito pong binabanggit niya po dito na buong daigdig, ibig sabihin po nito, ito po yung Roman Empire or yung Roman world. Okay? Bakit yun po? Kasi nga, kung babalikan po natin ang nakaraan, sa oras po na ito, sa panahong ito, ang pinakamalakas or yung pinakamalakas po na bansa, sabihin nating bansa, is yung Rome, and in which ang nagahari po talaga is yung Roman Empire. Okay? Yung tinatawag na Roman Empire. So bakit siya empire? Okay? Kasi po marami po siyang mga nasakop na iba't ibang bansa. Okay? And dati po ito ay Roman Republic lang po ito. Roman Republic. Ibig sabihin, yung parang normal po na normal na bansa na ano ba yung Tagalog ng govern? Hindi pinaghaharian. But yung mga pinuno, meron nga silang mga senate, no? Parang ganun ba? Yung parang ito, Republic of the Philippines. Parang siya, free country, no? And then, dati po, normal lang talaga itong Rome. But then, something happened, and from being Roman Republic, naging Roman Empire, kasi nga unti-unting lumakas, unti-unti nilang nasakop yung iba't ibang bansa, until such time na nasakop nila yung halos buong mundo. Pag sinabi ko pong buong mundo, hindi po ito yung literal na buong mundo, but yung known. Okay? Ibig sabihin yung, ano ba yung known? Hindi kilala but kasi during this time po, hindi pa po nalibot ang buong mundo. Imagine, sa time na to, wala pa yung, wala pang mga barko na kayang libutin yung buong mundo. Di ba sa history, sino nga yung unang ng circumference ng mundo? Si Magellan ba yun? Di ba? Kailan na lang yun, di ba? Kailan na lang yun. Pero ito, malayong malayong panahon pa ito. So, pagdating po sa technology, wala pa talaga, hindi pa kaya na pumunta. Siguro, 'di ba, ngayon madali na lang pumunta ng Mindanao by ship. Pero dati sobrang hirap na. So imagine that time, ibig sabihin hindi pa talaga na-discover lahat ng mga bansa or lahat ng mga siguro hindi pa nga nila alam yung Pilipinas during this time, no? Parang ganun ba, no? Na-imagine niyo po 'yon? Kumbaga meron pa mga kalupaan, may mga continents or may mga islands or may mga bansa na hindi pa nila nakikita. Kaya ito pong binabanggit dito na buong daigdig is yung known na mga bansa, known na mga lugar, yung mga na-discover na, yung mga nasakop na ng Roman Empire. Naintindihan niyo po? Okay? Sakop po ng Roman Empire. And ito ay
Siguro meron pong mga ibang bansa na hindi nila nasakop, pero Roman Empire is very big po talaga during this time. Very powerful po talaga. Okay? Ganun po ang setting nitong binabasa natin ngayon sa Luke chapter 2. Okay? So malinaw po 'yon. So itong utos na ito ay para sa buong daigdig, hindi po yung buong daigdig na literal, but yung Roman Empire, yung known na mga bansa during this time. Yun po yung nakatanggap ng utos na to. Now, ano po yung utos nila? Magpatala. Okay? Magpatala. Or sa English is census. Okay? Census. So, bago natin ano yung pangalan dito, so tingnan muna natin yung census. Ano ba yung census? Yung ba yung sinusunog? Kandila, tas pausok? Yung census pala yun. Iba pala yun. Alright, census. Ano po yung census? Ano, yung pagtatala ng number ng people. Ay, ng tao. Yung madlang people. Population. Okay. So sa panahon natin, yung census is ginagawa para malaman kung ilan yung population, no? Or ilan yung tao na naninirahan sa isang lugar. Yes, tama po 'yon. So you see, iba na po ang di sa ngayon ganun na po ang dahilan ng census. Pero sa time po nila, itong binabasa natin ngayon, iba po ang dahilan bakit may census. And hindi ko lang po sigurado, hindi ko po sure, pero it's possible. Jamie, depende sa nabasa mo din, no? Hindi ko lang sure kung ito ba yung pinakauna na naging census sa lahat or dati na itong ginagawa ng mga bansa. Pero kung babalikan po natin yung sa Israel, I think dati na nitong ginagawa. Kumbaga ginagawa na to ng iba't ibang bansa, no? At okay. So pero itong census na to nangyari is siguro ito yung pinakauna na census na ginawa ng Roman Empire. Okay? Siguro sa ganun po na pagkakasabi, ito yung pinakauna sa Roman Empire. Kasi imagine empire, ibig sabihin iba't ibang bansa yung hawak ng Roman government or the Roman powers, no? Kasi nga marami silang nasakop. One of which is ang Israel. Okay? Or Judea. All right? Yeah, Israel. Meron po ba nakapagbasa dito? Ano yung dahilan bakit nagpatala ang si Augusto Caesar? Mamaya kikilalanin natin si Augusto Caesar, no? So, meron po bang makakapagsabi dito ng dahilan? Sige, Dad. Ito ay upang gagawin ng gobyerno sa pag-tax, kung ano yung purpose ng gobyerno, mga ganun ba? Taxes, military, yun po. Yes, actually yun po yung dalawa sa two main reasons po bakit po nagpatala is for military service para malaman nila kung sino at ilan yung able na mga pwede nilang isali, no, sa militar, hukbo ng militar. And one is, which is the main reason, is para po sa taxation. Para malaman nila kung magkano yung tax na or buwis na kukunin nila sa kada family. So yun po ang dahilan ng pagpapatala. Okay? So, ayan. Nakita natin ngayon yung perspective ng Roman Empire or Roman rulers. Okay? So, mamaya makita nyo yung importance. Bakit po natin to ginagawa? Now, let's go to Augusto Caesar.
Okay. So, sino po si Augusto Caesar? Okay? So again, gaya po ng sinasabi ko lagi dati, kapag nagbabasa po tayo ng Bible, kapag may mga pangalan tayong nakita, I'll make sure na hinahanap niyo po at inaalam natin kung sino yon. Kaya nga, nakita nyo ngayon, di ba, defining of terms muna tayo. So, isa doon is kilalanin natin itong pangalan na nabanggit. Sino si Augusto Caesar? Siya po ba ay pinanganak sa August? Alright. Sige po, Augusto Caesar. Sino si Augusto Caesar? Sinerch nyo ba? Sige, Dad. Siya yung founder ng Roman Empire. Ruler. Ruler. Hindi ruler. Panukat. Siya yung panukat, ma'am? Hindi. Ay, Ruler. di ba? Pinuno. Pinuno. Yes, siya po ang emperor. Yeah, yung pinakamataas na posisyon. Okay? Alright, by the way, nakikita natin dito, no? Ang Caesar po ba ay pangalan? Yung Caesar po, pangalan po ba yan? Augusto Caesar. First name niya Augusto, last name niya Caesar. Yun pa, ganun po ba? Or meron pong ibang yung Caesar? Title. Title. Okay. Yes. Caesar is actually, tama ba yung pagkakaintindi ko? A name and a title. Okay? Noong una po talaga, Caesar is name. I mean, apelido ba? Or parang apelido talaga yung Caesar. Kaya lang, kalaunan, dahil nga po sa may mga nangyari in which yun po ang pag-uusapan natin ngayon, yung Caesar is naging title na din po. Na merong ang kahulugan is yung pinakamataas. Parang ganun po ang nangyari. Tama ba, Jamie? Na? Okay, bakit po sinabi natin na Caesar is mula una po talaga pangalan? So, doon tayo magsisimula. Saan ba galing si Augusto Caesar? Si Augusto Caesar po talaga, although sinabi ni Daddy na founder, or siguro ang ibig sabihin ni Daddy is leader. Yes, leader siya that time. Siya po yung pinakamataas. Pero una po talaga, siya po ay may tinatawag po na Julius Caesar. Okay? Hindi po na banggit. Tama ba, Jamie? Hindi. Bali, marami kasing Caesar. Bali, si Julius Caesar, yun yung pinaka-father niya. Kumbaga, inadapt. Ang pinag-uusapan kasi dito, si Octavius, si Gaius Octavius, na ang pangalan Caesar Augustus or Augustus Caesar. Hindi, kaya nga, bali, doon nagmula kay Julius Caesar. Julius Caesar, yung father. Julius Caesar, pangalan talaga yun, di ba? Yung Caesar. Parang apelido talaga nila yun. Yung Caesar. Julius, parang ganito kasi yun eh. Di ba nabanggit ko po kanina, yung Roman Empire, dati po Roman Republic. Okay? Roman Republic po yun. Ibig sabihin, siya governed by Senate, may Senado, tapos meron sigurong election din silang ginagawa. Hindi ko po sure, pero basta ganun po siya dati. Ngayon, ito pong si Julius Caesar, iba po si Julius Caesar ha, bago tayo pumunta kay Augusto Caesar. Si Julius Caesar po is parang siya yung sa kanya nagsimula, bakit po nagsimula yung Roman Empire. Parang dahil sa kanya, alam niyo yun, parang siya yung naging
nag-ano talaga na, mayroong isang, yun nga, isang linya lang o isang pamilya lang yung parang mag-govern, kumbaga. So doon nagsimula yun kay Julius Caesar. Ngayon po si Julius Caesar, I think yes, sa kanya nagsimula, parang nagsisimula na yung Roman Empire. Okay? Nag-shift na kumbaga from Roman Republic to Roman Empire, nag-shift na. Then si Julius Caesar, wala po siyang anak na lalaki. Tama? Jimmy, wala siyang anak na lalaki. Pero meron siyang kapatid na merong anak na lalaki. Yung kapatid niya po na babae na may anak na lalaki, yung anak po nun is si Gaius Octavius. Okay? Gaius Octavius. Alright? Now, si Gaius Octavius po, paborito ito ni Julius Caesar. Okay? Paborito ni Julius Caesar si Gaius Octavius. Okay? Ngayon po, nagsimula na yung Roman Empire, and then pinatay si Julius Caesar ng mga kaibigan niya lang din. Parang tinaydor siya, or parang kasi gusto agawin yung parang posisyon, something like that. Pinatay po si Julius Caesar. 1 year later, nung inadopt niya na si Gaius Octavius. Parang, kasi nga, niya po, di ba, pamangkin niya lang si Gaius Octavius. Inadopt niya po, then 1 year later, pinatay si Julius Caesar. Ito po ay history po to, no? And then, pagkatapos nun, sino yung pangalan nun? Basta yung mga yung pumatay po kay Julius Caesar is si, Bustus ba yun? Basta may mga pangalan po, no? Na sila yung pumatay kay Julius Caesar. And then, nagkaroon po ng, civil war. Pag sinabi nating civil war, yon? Labanan within the country. Civil war ang tawag doon. Okay? Kasi parang may nagrebelde laban sa government. Parang ganun po. Okay? Ngayon, meron pong 3 na parang under kay Julius Caesar. Si Gaius Octavius, si Mark Antony Fernandez, hindi, joke po. Si Mark Antony. Tapos, yung isa, nakalimutan ko yung pangalan, Jamie. Si Lepidus. Ha? Lepidus. Lepidus, yeah. Si Lepidus, hindi po si Leviticus, okay? Si Lepidus. Tapos, sila pong 3 yung parang nanguna sa pakikipaglaban doon sa grupo nung pumatay po kay Julius Caesar. Okay? Tapos, ang nangyari po, nanalo po itong grupo nila Gaius Octavius, Mark Antony, tsaka ni Lepidus. Nanalo po sila. So, sila pong 3, yung parang naging leader ng Roman Empire that time. Tapos ang nangyari, si Lepidus po, hindi ko po alam kung ano nangyari, basta parang nawala si Lepidus or basta namatay ba or what, hindi ko po alam nangyari, no? So 2 na lang ang naiwan. Si Mark Antony tsaka si Gaius Octavius. And then, ang nangyari po, si Mark Antony, ang asawa po niya is yung kapatid ni Gaius Octavius. Okay? And then sila po, okay po yung relasyon nila. Kaya lang dumating yung time na si Mark Antony nagkaroon po ng interest sa Egypt. Bakit? Kasi sabi po, according to the history records, nagustuhan ni Mark Antony si Cleopatra. Okay? Kilala niyo si Cleopatra? Yes, kung siya po yun. And ayon din daw sa history records, nagustuhan daw ni Mark Antony si Cleopatra dahil nga din po doon sa tinatawag na, ano sa Tagalog yun, Jamie? Yung magic potion, mga ganun ba? Ano tawag dyan sa Tagalog? Gayuma.
Sa Gayuma, ginayuma daw ni Cleopatra si Mark Antony. Ewan ko lang kung totoo yun, pero yun daw yung sabi-sabi. Okay? And so, si Mark Antony, nagsimula na siyang magka-interest doon sa Egypt. And then si Gaius Octavius naman, since, nagkakaroon na ng threat, kumbaga, nagkaroon ng war ulit. So, Gaius Octavius laban kay Mark Antony together with Cleopatra. So, ibig sabihin yung hukbo ng Egypt laban sa Roman Empire. So, nagkaroon ng war and then nanalo si Gaius Octavius. So, doon na po nagsimula and doon na po talaga formally na naitalaga na si Gaius Octavius siya yung leader na ng Roman Empire. Okay? And then, dahil nga po si Gaius Octavius po pala, siya po si Augusto Caesar. Okay? Si Gaius Octavius, siya po si Augusto Caesar. Bakit siya naging Caesar? Kasi nga po, inadapt siya ni Julius Caesar. Inadapt siya, okay? Ngayon, bakit naging Augusto ang kanyang pangalan? Actually, Augusto is also a title. Okay? Augusto po is also a title. Now, this is very interesting. Bakit po? Ang Augusto po, ang ibig sabihin po ng Augusto is, hindi ko kasi na-take note eh. Kaya nga po, nag-inayang ako eh. Gusto ko i-take note talaga, hindi kaya ng mata ko kanina. Ito na lang, base na lang sa natatandaan ko, sa nabasa ko po. Ang Augusto po, ang ibig sabihin is the mighty one or the holy one. Parang ganun po ang ibig sabihin ng Augusto. Okay? Nagmula po siya sa Greek word na August, na ang ibig sabihin po ay yun nga, yung mighty one or holy one. Parang ganun po, no? And Exalted then, one. Exalted one. The exalted one, yes. Ayan, exalted one. So, actually, yung August po na title ay ginagamit lamang po ng mga pagano. Pag sinabi po nating pagano, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung August po na title, ginagamit lang po nila yan para sa mga Diyos-Diyosan nila ng mga pagano. Pero, dahil nga po sa siguro nagawa, kasi marami pong nagawa talaga si Augusto Caesar, si Gaius Octavius. Magaling po talaga si Gaius Octavius. As in, napakagaling niya. Imagine, di ba, ruling almost the whole world. Di ba? So, napakagaling talaga nitong si Gaius Octavius. So, ito namang mga tao, syempre, parang yun nga, dahil nga sa pag-admire nila kay Gaius Octavius, binansagan nila si Gaius Octavius na the exalted one. So, kaya po, naging Augusto Caesar. Okay? Yun po ang dahilan bakit naging Augusto Caesar. Now, and sa natatandaan ko din po, di ba po yung mga tao, sinabihan or tinawag siya na the exalted one. Alam niyo po ba na sa panahong ito, siya din po yung tinatawag na, ano yan? Siya din po yung tinatawag na Savior of the world. Okay? Si Augusto Caesar, sa panahon po ng Roman Empire, ang mga tao, tinatawag din po si Augusto Caesar na the Savior of the world. Okay? Tandaan niyo po yan. The Savior of the world. And yung Caesar naman, okay, yung Caesar naman, di ba sabi ko nga po, apelido yan dati na naging title din. Why? Yung Caesar po is nagkaroon na siya ng kahulugan na naging title na ang ibig sabihin po ay the Lord. Or, yes, parang ganon, the Lord. Okay? So dati, sa Roman Empire, sinasabi nila, Caesar is the Lord. Okay? Caesar is the Lord. So you see, si Augusto Caesar, sinasabi na the Savior of the world. Then yung Caesar naman, actually I think parang inano dito si Augusto Caesar, ay si Julius Caesar eh. Kasi yun talaga ang gusto mangyari ni Julius Caesar.
Kaya lang hindi nangyari yon sa time niya, pero nung kalaunan na si Augusto Caesar ay yun nga, napakadakilang emperor. So parang ni-recognize nila na si Julius Caesar yung Lord, parang ganoon. So yung mga tao tinatawag rin na Caesar is the Lord. Parang ganoon. Caesar is the Lord. And then si Augusto Caesar, isa pa to. Si Augusto Caesar, sinasabi din nila na the son of the Lord. You see? Nakikita niyo na po? Kasi nga si Julius Caesar, siya yung Lord. Now, si Augusto Caesar, siya yung tinatawag the son of the Lord. Okay? Nakikita niyo po yan? Now, ayaw ko lang kung na-amaze kayo, pero sobrang amaze ko nung nabasa ko po yun. Okay? Now, bakit po natin yun binibigyan ng halaga? May na-miss ba ako na detail, JB? Na-cover ko ba lahat? Natandaan ko ba lahat? Okay, praise God, no? Kasi nagte-take note po talaga ako para mabilis kong maina sa inyo. Pero yun, by the grace of God, naalala naman yung mga nabasa. Now, what is the importance? Bakit po natin binigyan ng diin yung pangalan ni Augusto Caesar? Bakit po? Ito po yung dahilan. Kasi, during this time, ito po yung pinakaunang pagtatala. Okay, sana makinig po kayo. Ito po yung unang pagtatala. The reason bakit ito ginawa ni Augusto Caesar is again, para po sa taxation. Pag sinabi mong taxation, ewan ko lang Yana kung mag-agree ka, taxation is very important para sa isang bansa upang patuloy niyang mapalago ang kanyang bansa. Kasi doon po kinukuha yung resources or yung pera ng bansa upang gamitin sa improvements. Di po ba? Kaya nga tayo tinataxe, kaya nga tayo may buwis para yung government, magawa nila yung improvements na gusto nila. Depende na lang kung yun ang gusto nila or ibulsa nila. Di ba? Depende yan. Dalawa lang ang patutunguhan yan. Di ba? Ito naman, si Augusto Caesar, taxation, yun ang ginagawa niya para Para ma-build up yung kingdom niya. Para ma-build up yung paghahari niya, yung kaharian niya, para mas lumaki pa siya, mas lumakas pa siya. Di ba? You see? Ito yung aim niya. Ito yung purpose niya. But, tingnan niyo po ito. But God, okay? But God, na soberan niya sa lahat. Okay? Ang Panginoon na soberan niya sa lahat. Inuutos na po ito ng Panginoon nung una pa man. Natatandaan niyo po ba yung salitang utos? Natatandaan niyo po ba yung decree? Natatandaan niyo po ba yung ibig kahulugan ng decree? Di ba? It is a formal proclamation ng isang taong may authority. Now, kung makikita niyo po sa verse 1, ito po ay utos ni Augusto Caesar. Ngunit tayo na mga pinahayagan, makikita natin na ito ay ang utos ng Panginoon. Siya na soberan niya sa lahat. You see? Ito ay utos ng Panginoon. Yes, ito ay utos ni Augusto Caesar, pero in the ano bang pwede kong tawagin? Yung may hawak talaga ng kabuuan ng lahat, which is ang Panginoon. Ito po ay utos niya. Ito ay decree niya. Ito ay itinalaga niya na nung una pa man. And si Augusto Caesar, okay? Si Augusto Caesar na ginagawa ito upang gawin ang kanyang kingdom, 'di ba? Upang i-build up yung kanyang kaharian. Na akala niya ang bini-build up niya is yung kaharian niya, but actually behind the scene, no? Behind the scene, ito po yung time na kung saan bini-build up ng Panginoon yung totoong hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Bakit ko po yung nasabi? Kasi ito na po yung time na isisilang na ang totoong Savior of the world. Kasi nga, di ba, si Augusto Caesar tinatawag na Savior of the world. Pero actually, in this time, sa time niya, nabuhay at mabubuhay, ipapanganak na yung totoong Savior of the world. Di ba? Si Augusto Caesar na tinatawag na the Son of the Lord, actually, itong time niya, ipapanganak na yung totoong the Son of the Lord. You see? Di ba?
Di ba? Nakikita niyo po yung timing. Nakikita niyo po ba yung paglagay ng Panginoon? Di ba? Again, akala ni Augusto Caesar, he is building up his kingdom, pero hindi pala. Ang nangyayari pala dito, isang pagsisimula na i-build up na ng Panginoon ang kaharian ng totoong hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. You see? Dito sa time na to, pinapakita ni Augusto Caesar na siya ang siya yung pinakamata. Kasi imagine, Roman Empire, the most powerful country, the most powerful pinakamalakas na bansa during this time. And si Augusto Caesar, yung pinakamalakas or highest position sa panahong ito. Kumbaga siya yung, di ba? Pinakamataas talaga sa lahat ng mga tao dito sa panahong ito, di ba? And pinapakita dito ni Augusto Caesar na siya yun. Pero sa behind the scene pala, no? Di ba kung babasahin niyo sa verse, anong verse yun? Wait lang po Verse 7. Verse 7. At kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito ng mga lampin, inigan sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. So kung makikita nyo dito, yung pinakamataas na tao sa panahon niya na nasa kaharian, pinakamalakas na bansa, pinakamataas na posisyon, akala niya siya yun. Pero sa time pala na ito, nasa sabsaban lang, no? Nasa labas lang, no? Nasa sabsaban ipinanganak na ang pinakamataas, no? Sa lahat ng lahat, kumbaga, no? Nandito na, dumating na sa mundo. Okay? Nakita niyo po 'yon? So kanina po talaga nung binabasa ko, verse 1 pa lang sabi ko talaga sa sarili ko, wala talaga, no? Grabe talaga ang Panginoon, siya talaga ang nagtalaga ng lahat. Siya talaga ang soberanya sa lahat. Kaya sabi ko nga, kumbaga nagbigay talaga siya sa akin po. Personally po nung inaral ko yung verse 1, nagbigay talaga siya ng sobrang katatagan, yung pagtitiwala talaga ba sa Panginoon na kung ano man yung mangyari sa buhay mo, alam mo talaga na ang Panginoon ang may hawak. Kasi dito pa lang nakikita mo na no? 'Di ba? Kumbaga sa paningin ng mga tao sa mundo, wow, Roman Empire, Roman soldier, Augusto Caesar, yun ba? Pero hindi pala alam na behind the scene, meron palang kamay na kumikilos sa lahat ng mga pangyayaring ito na kung saan itinalaga na at itinakda na kung ano man yung kalooban niyang mangyari. At yun ay ang Panginoon na siyang nagpakilala sa atin. Di ba? Na siyang nagligtas sa atin. So sabi ko talaga, ano pa ang dapat kong ikabahala? Di ba? Ano pang dapat kong ikabahala? Kung ito nga ang pangyayaring ito na, kumbaga, napakalaking pangyayaring ito, di ba? Siya ang may hawak nun. Ano pa kaya yung buhay ko? No? Kasi actually po, i-share ko lang po ito sa inyo bago magtapos. Yung trabaho ko po kasi, talaga, delikado talaga ako sa trabaho ko. Hindi ko lang to sinasabi kala mami tsaka kala daddy, pero sabi si Jamie, alam to sabi ko talaga, posible talaga na hindi na ako ma-renew sa kontrata ko. Kasi nga po, may nangyari po sa work ko na, talaga siya. Kumbaga parang wala na to, parang ganun ba. So, kanina, nung inaaral ko to, actually hindi ko po yun ikinakabahala. Pero, minsan, naisip ko rin. Parang iniisip ko din ba, paano kaya kung hindi ma-renew yung kontrata ko sa work? Saan kaya ako kukuha ng pambayad sa mga ito yan? Yung mga ganung bagay ba, no? Pero inaaral ko to, parang naalala ko din. Sabi ko, talaga, ang Panginoon talaga may hawak sa lahat. So, hindi ko dapat ikabahala yun. Pero, again, hindi po ako nababahala. Pero I think nababahala ako kasi naisip ko siya no? And then, bago po magsimula yung Bible study natin, nag-email na po yung company. Nag-email po sa akin yung company.
And sabi po ng company, congratulations, no? Ni-renew po namin yung kontrata mo. So, natuwa lang ako. Sabi ko, salamat Lord, kasi ano talaga siya. Kumbaga, kasi iniisip ko kapag hindi ako na-renew, anong trabaho ko isipin ko, ayoko naman na mabawa. Kasi sobrang po talaga yung trabaho ko ngayon sa pagsaserve kay Lord. Sobrang talaga, tawag dyan, yung napaka-convenient talaga sa akin. No? Napaka-convenient talaga. Nakakapag-aral, nakakapag-Bible study sa inyo, nakakapag-prepare talaga ng salita niya. So, ganun po ba, no? And sabi ko, Lord, yun lang talaga ang gusto ko eh. And sa work na ito, doon ko nagagawa. Pero ikaw, Lord, kung ano yung will mo. So, kanina, na-renew na po yung kontrata. So, I praise God na yun ang kalooban niya. Pero kung hindi man na-renew, I still praise God kasi yun ang kalooban niya. Dapat ganun po tayo mag-isip. No? Kaya nga, itong verse 1, napaka-importante na malaman natin. Itong Augusto Caesar na to, although sa paningin niya, siya yung nagbi-build ng kingdom niya. But no, ginagamit lang siya ng Panginoon para i-build up yung totoong kingdom, no? Na kaharian ng Panginoon. Ang hari ng mga hari ay ang batang ipinanganak dito sa chapter 2. At yun ay ating Panginoong Jesucristo. So you see, napakaganda ng plano ng Panginoon. Kaya wala tayong dapat ikabahala. So we praise God for that. So sana po na-encourage kayo sa ngayon na inihayag ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon talaga may hawak sa lahat. He is sovereign. Sovereign niya siya. Kaya wala tayong ikabahala dapat. So we praise God for that. So yun lang po ang aking may share sa verse 1. Okay? So bukas po patuloy tayo sa verse 2. So we praise God for His word. Tayo po ay manalangin. Pray po tayo. Salamat po, O Diyos, sa tunay na biyaya. At iyon ay ang makilala ka, O Diyos. Sabi mo nga sa iyong salita, ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ka at ang iyong anak na si Jesucristo na iyong isinugo. Salamat dahil ito ay naging totoo sa amin sa pamagitan ng iyong habag at ng iyong awa at ng iyong pag-ibig. Na kami man ay rebelde sa iyo, ngunit dahil sa iyong pag-ibig, kahit na kami ay patay pa, binuhay mo kami at ngayon ikaw ay nakikilala namin at patuloy na pinapakilala mo po ang iyong sarili sa pamagitan ng iyong salita. Lord, sa iyong salita ngayon, naway mabigyan po ng pagpapalakas sa bawat isa. Sa mga pinagdadaanan namin, naway makita po namin na ikaw ang soberanya sa lahat. Na lahat ng iyong pinapahintulutan na mangyari, ito man po ay hindi maganda sa aming paningin, pero ito ang iyong kalooban at ito ay perpekto. Ito, sabi mo nga sa iyong salita, it is good, it is pleasing, and it is perfect. Naway patuloy na maunawaan niya ng bawat isa upang sa kahit na anong mangyari, kami po ay patuloy na magpupuri sa iyo at mananatili sa iyo, O Diyos. Salamat dahil ito'y tunay nga at magiging totoo sa buhay ng bawat isa. Salamat, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. Thank you po sa lahat ng mga nakasali at nanood sa online. See you po ulit bukas. Tita Che, thank you. Ate Arshan, pagaling ka. Bye-bye po sa lahat. Thank you.